I think, this week has been busy sa mga estudyante na. You have been doing a lot of exams. Wow. And then, kailan ang ang end of the school year? April. For college. May. Ang DepEd nagbago ng calendar all of a sudden, they changed the school year. Last Tuesday, I attended a wedding in Tarlac. Balikan. Kapag. In Tarlac. So, nakakatuwa kasi yung ninang ako dun sa kasal. And what's funny is that yung ikakasal, inaanak ko yon nung maliit siya, nung binyag niya. And then just last month, yung kasi yun cousin, yung tatay niya is my cousin who lives in the UK. So yung family, the whole family, they all live in the United Kingdom. So nag-text sa akin, sabi, pwede ka bang mag-anak ng kasal ng inaanak mo? So I was like, okay, pwede ba yun? Inaanak mo ng binyag, tas inaanak mo sa kasal. So, sabi ko sa sarili ko, oh my gosh, God, I am so old. I'm witnessing yung pagkapanganak niya, and now she's getting married. Ako pa rin ang ninang niya. It was a beautiful Christian wedding, so it was held in like a villa. Tas maganda yung yung ambience and the lights. Kaya lang nakakapagod talaga. Kasi balikan nga, from Cainta, I went to Makati and then Tarlac. And then after the wedding, I came back. Yung brother ko, he really drives so fast. So kung ako siguro nag-drive doon, it would take me around 4 hours to drive. But my brother just took 1.5 hours. Yeah, from Tarlac to Makati, only almost 2 hours. So nakakatakot lang kasi ang bilis talaga niyang mag-drive, Anyway, so time flies. Time flies. And like you guys, nakita ko, I saw your pictures when you were still little, na nagsa-Sunday school kayo. So ngayon, look at you. You're in college, and then after some time, after a few years, you'll be graduating. Pag nag-graduate kayo, you will have another chapter in your life. It's a totally different chapter. So every chapter, every season, we need to prepare. Diba? It takes a lot of preparation especially yung transitioning period. Yung inaanak ko, she's only 25 years old. And yung napangasawa niya, only 22 years old. Diba? So, very young couple. But they look so very much in love. Tapos yung pastor, the pastor who was officiating the wedding, yung nilalagay na yung cord, nakakatuwa kasi yung pastor, he was telling us about yung different symbols, no? Di ba pag kinakasal, may cord na ginaganon sa mag-asawa. And then the pastor said, this actually symbolizes the union between, of course, the husband and the wife. And then, they become one. And then yung cord, hinawakan ng pastor.
yung cord. Sabi niya ganon, do you know what this means? Sabi niya. So, this means that God is holding the rope that binds both of them. It's the hand of God. And kung sino yung unang magloko sa inyo, babatuhan ni Lord. So, it's nakakatawa yung pastor. Anyway, so I hope everybody's here. Yeah? Okay. Sige, mag-pray tayo. Father, we ask the Holy Spirit to teach us that you would speak to everyone, Lord, that you would touch our hearts, God, that you would make us burn for Jesus, and that you would reveal your heart to us, Lord. Holy Spirit, be with us, be our teacher. In your name, Jesus, we pray. Amen. I have a little icebreaker here. Can we go? Dahan-dahan na kasi baka makita nila. Dahan-dahan lang. Bawal manghula si Paolo. Okay. So, it's called Guess the Image. Hulaan nyo kung ano yung picture. So, there's a little portion of that picture, a small portion, and then you will guess kung ano talaga yung total picture. Okay. Now, let's see. I only have 3 pictures here, 3 images. So, tignan natin yung first one. Let me see kung sino yung magaling dito. What do you think that is? Banawe Rice Terraces. Another guess. Di ba makita? Lumapit ka, Angel. Come closer. What is that? Sige lang. Banawe Rice Terraces, and then what else do you have there? Ano yan? Palayan. Okay, Palayan. Oh, another guess. Ano yan? O, yung mga parents, may guess ba kayo? Ano to sa tingin ninyo? Ano yan? Chocolate Hills. Oh, what else? Another guess. Lumapit ka dito. Angel, ano yan? Ay, bawal si Paolo kasi nakikita niya na ito. Okay. Okay na? You want me to show you the picture? Okay, Paolo, can you... Dadan! Ang layo, no? So, Palayan. Ano yun? What is it? It's a grasshopper. Okay, can we have the next picture? Dandahan. Okay. Oh, what is that? Lizard. Beehive. Honey bee hive. Ano pa? Wallet na maswerte. Isda. Crocs. Crocodile. Butterfly. May magaling ang mata dito. Nahulaan agad. Galing ni Cassie. Cassie, dati ka bang nagha-harvest ng honey? Okay. Last picture. Can we have the last picture? Pregnant woman. Buntis. Ilaw. Tinapay. Pearl. Ay, ang gaganda ng guess niyo. What is that? Pacifier. Pacifier siya, pacifier. Guess the picture. Alam nyo, sometimes we see something
sa point of view natin, so from our perspective lang, hindi talaga natin actually nakikita yung buong picture. So, we make parang, okay, ganito yan. We make our opinions, kasi yun yung nakikita natin from on our end. Pero, di ba, sino ba yung nakakakita ng lahat? Okay, God sees everything. Di ba? So, He sees the total picture, and that means we can trust Him. Kahit hindi natin alam what's right in front of us, we can put our trust in Him completely because He sees the entirety of everything, diba? So, yun lang yun. That's for our icebreaker. Now, we're gonna be having review muna tayo of, actually that's session 2, no? Session 2 yan. Not session 1. So, last week, we actually talked about yung commandment number 1. Yan. You shall have no other gods before me. And, sabi ko nga last time, if you remember what I said last time, yung mga commands ni God, these are not just, kumbaga, narrow instructions on how we should behave or how we should act. Hindi lang yun eh. There's a deeper motivation, diba? We can actually see the heart of God. And when we know these commands, nakikita natin yung puso niya, how He feels about this certain area, and we are able to, of course, know what to do, diba? We make choices whether we want to please Him, we want to, sometimes when we decide, yung mga things na ayaw niya, we actually break His heart. And He becomes really sad, when we live our lives na opposite dun sa gusto niyang gawin natin. Diba? So, kung titignan nyo, you shall have no other gods before me. Last week, I emphasized na ano ba talaga yung deeper meaning nito. Diba? It means our greatest love, our greatest affection, yung pinakamataas na pag-ibig natin, greatest love, our greatest affection, yung pinakamataas na nararamdaman natin para sa isang bagay, para sa isang tao. And our greatest delight, yung pinakamataas na nararamdaman natin, yung saya, yung joy, belong only to God. So, kumbaga, siya yung source nung lahat ng yun, nung kasiyahan natin, yung love natin, yung affection natin, So, let's just go over the different commands again, from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, I will read, just kasi we need to familiarize ourselves, you need to memorize, and then sa heart ninyo, kailangan ma-imprint yan sa heart natin. Kasi these are God's commands and actually the heart of God. So, again, I will read yung sa, English, basahin nyo kayo sa Tagalog. Okay, commandment number 1. We had this last time. You shall have no other gods before me. Worship Yahweh alone. Yun yung gusto niyang mangyari, di ba? Can you read it in Tagalog? 1, 2, 3. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Ibig sabihin, si Yahweh lamang. Okay. And then today we're gonna have the second command. You shall not make a graven image, which God wants us naman to worship Yahweh in the way that He requires. Kung ano yung requirement niya, kung paano tayo mag-worship sa Kanya. In Tagalog, imahen. Okay. Sambahin mo si Yahweh sa paraang gusto niya. And then, number 3, you shall not take Yahweh's name in vain sa Tagalog. Number 4, remember the Sabbath in Tagalog. Number 5, honor your father and your mother in Tagalog.
Galang mo ang iyong ama at ina. Number 6, you shall not murder in Tagalog. Huwag kang papatay. Number 7, you shall not commit adultery in Tagalog. Huwag kang mangangalunya. Number 8, you shall not steal in Tagalog. Huwag kang magnanakaw. Number 9, you shall not bear false witness. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. And number 10, you shall not covet your neighbor's wife, house, and other things, etc. Huwag mong pagnanasa ang pangkin ng sambahayan ng iyong kapwa. Okay, so today we are going to specifically talk about commandment number 2, which is, you shall not make a graven image. Ano yan sa Tagalog? Huwag kang gagawa ng imahe. Now, if you have your Bibles with you, babasahin ko muna yung main text natin for today. Makikita natin yan sa Exodus 20, chapter 20, verse 4. Sabi dyan, huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. And verse 5, sabi sa verse 5, huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang hirap sa Tagalog. Mapanibughu. Ano yung mapanibughuin? Jealous. Mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. And then in verse 6, it says there, ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libo-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Amen. So, kung makikita natin, sabi diyan, huwag kayong, yung sa, huwag kang gagawa ng image, imahen. Okay? Ano ba yung another word for imahen? Image, parang rebulto or any picture or anything na ginawa ng tao. At yun ay wag mong sasambahin, wag kang mananampalataya doon. Yun ang sinabi ng Bible. Now, we must worship God as who He is. Kung sino siya, not in our preferred ways. So I wanna repeat that. Tayo daw, hinihiling nitong second commandment sa atin na sasambahin natin ang Panginoon kung sino siya, kung sino talaga siya, yung truth about who He is. Hindi yung sa paraan na gusto natin. Yung gumawa tayo ng own way natin, preferred way natin para sambahin siya. Okay. I gusto kong, yung commandment 1 and commandment number 2, parang parang very much, sila, very much related yan. Diba, yung commandment number 1? You shall not. Yeah, you shall have no other gods before me. And then, bakit pa kailangan ilagay yung number 2? Sabi na nga, di ba, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Tas sa number 2, sabi, huwag kang gagawa ng image, ng imahen, ng kung anuman, at sasambahin yon. Di ba? Napaka-importante kasi yung una, actually, the first command talks about whom, sino yung i-worship natin. Whom we should love and worship. And then, the commandment number 2 specifically tells us how to worship God.
Kung ano yung requirement ng Panginoon sa pag-worship. Hindi kasi tayo pwedeng mag-imbento, gumawa ng sarili nating idea, opinion about kung paano natin i-worship si God. Kasi very specific si Lord about how to worship Him. This is how I want you to worship me. And then He gave the instructions. Ito yung paraan. Huwag kayong gagawa ng image. Huwag kayong sasamba sa rebulto. So, napaka-importante nitong dalawang to. And I wanna just give you a brief, history lang. Ito, alam niyo na to. Diba? So, you know what happened, right? During this time. So, sinave ng Panginoon ang mga Israelites from their captivity, yung pagiging slaves nila from Egypt, nilabas sila, and then ibinigay ng Panginoon yung mga commands niya through Moses and ibinigay sa tao. And nag-agree lahat ang tao. The whole Israelites, they all agreed to obey the Lord. Kasi ang ganda nung covenant ng Panginoon. If you obey me, I will bless you. If you disobey me, I will curse you. So, it's actually, mamimili tayo yung sa tao binigyan ng choice ang tao. If you obey me, you actually choose to live, you choose life. But if you disobey my command, you actually choose the opposite of life, which is death. So, it's always been like that. It's always been a choice that we have to make. Diba? Pero ganito, guys. Kasi si God, ginagamit niya yung mga motivations Sa teaching, merong mga motivations na ginagamit. Diba? Para yung estudyante, so your student would actually follow the teacher. Minsan nagbibigay ng candy ang teacher. Para yung estudyante sumunod. These are external motivations. Pero time is coming. Sabi niya, di ba time is coming na hindi na kailangan ng external motivations, ng blessing, ng ganito, ng curses. Kasi, I will put my law on your heart, na ika-carve ko yan sa heart ninyo. Na talagang gugustuhin yung sumunod. Dahil mahal ninyo ako. So, that is the deeper motivation in following the Lord, in obeying Him. It's not the blessings, of course. Of course, we want the blessings. Sino dito ayaw ma-bless? You don't want God's blessings. Raise your hand. Wala, diba? Everybody loves the blessings of God. But here's the thing. Ginagamit ni God yung blessings na yan. He blesses us when we obey Him. But the real thing, the deeper, kumbaga, yung reason, hindi yung blessings. That's not the ultimate reason. When we are given all these blessings, tayo ay titingin sa taas. Hindi lang sa pasasalamat. Titingin tayo, yes, we thank the Lord for His blessings, but it's deeper than thanksgiving. It's actually recognizing Him and appreciating that relationship between man and God, that relationship, yun na si God mismo, that we seek Him more, that we love Him more. Kasi minsan, yung blessings, wala. Paano pag walang blessings, diba? Kasi may testing ang tao Sometimes, hindi naman dahil we get tested sometimes. Nagwi-withhold ng blessing. To test us if we will still follow. Kung nasan ba talaga ang puso natin? Kung nasa blessing ba o na kay Lord. So, ang gusto ni God, talagang maintindihan natin yung puso niya at yung puso natin sumunod dahil mahal natin siya. Diba? So, to cut the story short, si Moses, nagstay siya sa mountain for 40 days na wala siya, while yung mga Israelites naghihintay sa kanya sa baba. Kasi nandun siya, nakikipag-usap siya kay God dun sa bundok sa Mount Sinai at binibigay ni God sa kanya yung specific instructions
kung papaano i-worship ng mga Israelites si God. Very specific, like yung itsura ng tabernacle, kung anong offering. Very specific kasi talaga magbigay ng instruction ng Panginoon. Very specific. So lahat yon, it took him 40 days. Nakikipag-usap siya kay God. Nainip yung mga tao. They got, impatient, and then yung iba siguro natakot. Wala na sana si Moses. Where has he gone to? Parang, asa na siya? And then the people told Aaron, sabi nila kay Aaron, wala na si Moses, hindi namin alam kung nasaan siya nagpunta. But we need to worship, 'di ba? Mag-worship kami. Sabi nilang ganon. Mag-create tayo ng image para i-worship. I do not know what Aaron was feeling. Tinatanong ko din yun. I ask myself, bakit pumayag si Aaron na kasi alam ni Aaron na they should not build an image. Alam niya yun eh. So, ang nasa isip ko, eto, wala sa Bible to, but I'm just thinking, na siguro si Aaron, nakikisimpatya siya sa mga tao. Nakita niya yung mga tao, Aaron, come on, let's do this, kasi wala na si Moses. Parang naawa si Aaron sa kalagayan ng mga tao, kaya pumayag siya. Or, pwede ring natakot si Aaron. He got scared of the people. Ang daming tao sinasabi sa kanya, tara, gawin natin to. Mag-isa lang si Aaron, who knows the truth. 'Di ba? Either way, kapag tayo ay nakikisimpatya, mali naman yung natin, sympathy natin. It will lead us to the wrong action. Kung tayo ay natatakot sa tao, we're scared of people, also, it will lead us to a wrong action. Either way, ganun siya, no? So, ang importante, again, ang ina-emphasize ko dito, the centrality of the truth of the Word of God. Yung centrality ng Word of God. Kasi si God, He reveals Himself to us. Inire-reveal niya yung truth ng sarili niya sa atin. And now we have the Bible. This is what we have. The centrality, the importance of the Bible. Kasi marami talagang maliligaw. They will worship. Dito sa Philippines, this happens a lot. Nung dumating yung mga Spaniards, naligaw ang tao, 'di ba? Actually, wala silang idea about the truth. In-establish ang mga rebulto sa churches. Yun ang sinamba ng tao. Hindi nila alam that they are actually worshiping an idol which the Lord hates. Yun ang nila that's the culture. Kaya yung truth about the Lord, how to worship God, sometimes it's counter-cultural. Hindi siya nag-agree sa kultura ng tao. Kasi iba ang kultura ng Diyos. Iba ang kultura ng tao. And then sometimes it's not convenient. Diba? Inconvenient. Ito yung requirement ni God. Ito lang, Lord, yung kaya kong pag-worship sa'yo. Inconvenient para sa atin. But, of course, we have to look at the truth. What the Bible actually says. Diba? So, I wanna emphasize this particular verse na hinighlight dyan sa chapter na yan. Sabi dyan, God is a jealous God. God is a jealous God. Sa Tagalog, mapanibugho. Mapanibugho. Mapanibugho siya. Kilala niyo si Oprah Winfrey? Do you know Oprah Winfrey? Hindi niyo kilala? Si Oprah. Now, I was listening to her interview one time. Ang sabi niya, she went to nag-attend siya ng isang church, and then, when she heard the pastor said, God is a jealous God, Oprah got offended. And that actually caused her not to go to church anymore. Kasi hindi niya ma-accept na si God ay jealous God. Hindi niya ma-accept na ang Panginoon
ay mapanibughong Diyos. We need to understand what it means, di ba? Ano ba yung mapanibughong Diyos? Mapanibugho, jealous yung puso ng Panginoon. So, look at that. I put there, He is jealous. He is jealous for our direct. Kailangan direkta tayo sa Kanya. Hindi pa sikot-sikot sa kung saan-saan. Direkta tayo sa Kanya. Kasi tayo nilikha ng Panginoon para tayo magkaroon ng direct and personal relationship sa Kanya. Kaya gusto niya, kung lalapit tayo, kung mag-worship tayo directly sa Kanya, heart to heart to, personal dependence. Diba? Na paano yun? Kung ang sandigan ninyo yung asawa ninyo, paano kung nawala ang asawa ninyo? O kaya, nagsa kabilang bahay. Asa na ngayon ang sandigan ninyo? Pero God, siya ang sandigan kasi hindi siya nagbabago, no? Talagang we are standing on a firm foundation, rock. He's our rock. Reverence. Ano yung reverence? Yung respeto, pinakamataas na respeto, paggalang, dapat sa Kanya. Sabing ganun, di ba? And adoration. Ano yung adoration? Adoration is paghanga. Hindi nyo ba napapansin kung bakit tinatawag na idols yung BTS? Eto, superficial, pero 'di ba? Kasi alam nyo, may iba talagang diehard fans ng mga kung ano-anong K-pop or diehard fan ng kung ano-anong movement But sabi diyan, yung pinakamataas na paghanga natin, hindi sa tao. It doesn't belong to man. It doesn't belong to anything. But kay Lord, yung pinakamataas. So, ang puso ni Lord, kung bubuksan natin yung puso ni God, makikita natin, God is a lover. Alam nyo, sa mag-asawa, between man and woman, na mag-asawa nga, kapag, halimbawa yung lalaki, mag-asawa sila, nakita nung lalaki na may iba yung babae. May kalaguyo or may ibang ka-relationship yung babae. What do you think the husband would feel? Jealous. Kapag hindi nagselos yung lalaki, something is wrong with that man. Something is wrong with that man. Diba? Pero, ganun kasi, we need to view God as a husband and Israel as his wife. Ang kanyang asawa. Actually, yung idolatry and adultery, parehas yan in the Old Testament. Kapag sumasamba sa Diyos-Diyosan yung mga Israelites, they are called adulterous. Ano ba yung sa Tagalog? Adulterous. Nangangaliwa kayo. Kasi God considers Himself as a husband. And now in the New Testament, you see the phrases, Jesus is our bridegroom, and the church is the bride. So, na-mention ni Pastor SJ before, yung dalawang klase ng love na hiningi ni God kay Peter, ni Jesus kay Peter. Yung una, agape, agapaw. And then yung pangalawa, yung, phileo. Yung deepest affection nandoon as a kissing bride. And it's actually like that. When we worship idols, He gets jealous. When our kumbaga yung ating heart ay nakatingin, hinahangaan natin to. Mas mataas yung paghanga natin dito kaysa sa Kanya. His heart is stirred up to jealousy. Yun yung heart ng Panginoon. Now, why? Bakit why is God jealous for our love and our worship? Diba, that's the question. So, I wanna
I wanna emphasize, sabi ko kanina, di ba, yung heart ni God, ang gustong-gustong gawin ng Panginoon is to give life. He's the author of life, and He wants to give life to us. And that's actually what He did. He created us, He gave us life, and kaya tayo binuhay ng Panginoon. The reason why we exist right now, because He wants a loving, intimate relationship with us. That's the reason. Gusto niyang ibuhos yung pagmamahal niya sa atin. He wants us to love Him back. Yun yung point of life. That's why we exist here. No? So, He longs to be with us forever. Kaya lang, kapag iba yung worship natin, iba yung sinamba natin, yung bagay na yon, hindi kayang magbigay ng buhay sa atin. Ibig sabihin, pag hindi si God yung worship natin, tayo ay mawawalan ng life. And ayaw ni Lord yun. Ayaw niya. Kaya sabi niya, ako ang i-worship niyo kasi I am the only one who is capable of giving you life. If you worship another God, a something, a person, that person cannot give you life. I want you to live with me forever. That's why I'm asking you to worship me kasi ako ang buhay. That's what He wants, you know? Now, sabi sa Psalm 96:5, for all the gods of the peoples are idols, but the Lord made the heavens. Ganun sinabi dyan, ano? Ang Diyos ng sanlibutan, pawang mga Diyos-Diyosan. Lahat ng Diyos, anything, you know? Si Yahweh lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Lahat ng i-worship ng tao dito sa mundong ito, anong sabi? Diyos-Diyosan yon. Lahat, anything that you will worship here, Diyos-Diyosan yan. Kaya lang kumabig yung psalmist Ang sabi niya, si God lang ang creator. Diba? Siya lang. Ang ganda nung kabig nun nung pagkakasabi niya nun, si God lang ang lumikha. Yung difference natin sa Panginoon, siya yung creator na lumikha, tayo yung creature na nilikha. So it is only right that the creature who was created by the Creator would worship the Creator. It is only right. Kasi kapag iba yung worship natin, as I told you, it's like digging water in a desert na walang tubig dyan. Sand lang yan. The only water is the well of God's water. Yun na, di ba? Yung kanta, if you know that song. The living water is Jesus. He's the only one who can give us living water. Kapag iba yung kinuhanan natin ng tubig, tao, pera, whatever that is, idols, we will be thirsty. We will not get, satisfied by that. So, idols, yun yung dahilan, Yung mga idols, kino-contradict nun yung transcendent nature of God as Creator. Kino-contradict. Ibig sabihin, opposite siya. Hindi niya kumbaga, hindi niya pinaniniwalaan, ang tao na sumasamba sa idols, hindi niya pinaniniwalaan si God. Nakakaiba si God, Creator si God, siya ang lumikha ng lahat. Wala doon yung faith niya. Kapag nagsumamba siya sa idols, sa imahen, o ano man yan, So, as I said, only God can give life. Kasi siya yung Creator And idols cannot give life. No, the Lord made the heavens. Siya yung lumikha ng lahat. So, ang isa pa, ang impression kasi, ganito, kapag tayo ay sumamba, sabi, huwag kayong gagawa ng image sa lupa, anumang bagay, tas sasambahin nyo yan. Huwag nyong gagawin yan, sabi ng Panginoon. Diba? Huwag kayong sasamba sa mga imahen, sa mga santo.
Huwag kayong sasamba kasi nagsiselos yung heart ni God. Ano? Kasi ang impression, kapag sumamba tayo sa mga bagay na ginawa ng tao, anything that we create, sinamba natin yon. Ang impression, yung pagiging creator ni God, parang nilagay natin siya sa control ng tao. Tayo yung lumikha. Pwede ba namang tayo ang lumikha sa creator natin? Tayo nga ang nilikha eh. 'Di ba? Ibig sabihin, nilalagay natin ang Diyos sa control natin. Tayo yung lumikha, tayo yung may power tayo para mag-carve, umukit, may power ang tao para mag-paint, may power ang tao na ilagay yan sa pocket nyo kung saan man kayo magpunta. Wherever you go, you have the power to do that. Walang power ang tao kasi si God ang lumikha, 'di ba? Siya yung lumikha. And not only that, sa Psalm 115:4-5, ang sabi diyan, ngunit ang kanilang mga Diyos ay yari sa pilak at ginto na gawa lang ng tao. Gawa lang ng tao yung mga Diyos nila. Yung mga sinasamba nila, yung mga hinahalikan nilang mga imahen na gawa sa pilak, ginto, kahoy, 'di ba? May bibig sila. Yung mga yan, yung mga images na yan, may bibig sila, ngunit hindi sila nakakapagsalita. They cannot speak. These images. May mga mata, ngunit hindi nakakakita. They cannot see. Diba? Yung mga ribulto na yan, nakakakita ba yan? Diba? And then sa 6, verse 6, sabi dyan, may mga tenga ang mga yan, ngunit hindi nakakarinig. May ilong, ngunit hindi nakakaamoy. May mga kamay, ngunit hindi nakakahawak. May mga paa, ngunit hindi nakakalakad. At kahit munting tinig, ay wala kang marinig. Diba? Yung mga sinasamba, ay tayo kasi Catholic nation tayo, no? So, ang daming imahen. Ako, Catholic ako dati, bago ako naging Christian. And nakita ko yung kultura, countercultural talaga ang truth ng Panginoon. Diyan tayo lumaki bilang mga Katoliko at sinabi ng nanay ko, Katoliko akong pinanganak, mamamatay akong Katoliko. Pero ngayon nag-church na sa Christian church. Ibig ko sabihin yan kasi yung nakagis na natin. Pero hindi natin alam yung truth. Yung truth, iba yan sa kultura ng tao. No? Kaya lang may warning ang Panginoon sa mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan. Anong warning niya? Psalm 115 verse 8. Ang mga gumagawa ng Diyos-Diyosan, yung mga umuukit, gumagawa, at nagtitiwala, yung mga tao na sumasamba doon, nagtitiwala rito ay matutulad sa mga ito. Ano yon? Ibig sabihin, yung mga tao, tayo, na kung sumamba tayo sa mga images na yan, may mata tayo, hindi tayo makakakita. May tenga tayo, wala tayong maririnig. May kamay tayo, hindi tayo makakahawa. Ibig sabihin, hindi natin makikilala talaga ang Diyos. Hindi natin makikita ang Diyos. Yung truth about the Lord, magkakaroon ng covering ang ating mga mata. Yun ang mangyayari. At dahil doon, mapapahamak tayo. We cannot have life eternal. Yun ang kapahamakan natin. Diba? Pero sa mga taon, tinanggal ng Diyos ang veil, tinanggal niya. Yan. At nagkaroon ng katotohanan sa isip natin. You know? You have the truth. Diba? Now, yung mga images, hindi lang yan ni misrepresent yung nature ni God, but they also destroy the nature of man. So, sinisira din ng mga idols na to yung nature natin as tao. Una, hindi niya nire-represent ang totoong Diyos. Pag tayo sumamba doon, hindi ang Diyos ang sinasamba natin. Ang sinasamba natin yung ginawa ng tao. At hindi lang yon, madidestroy ang ating image, yung sarili nating nature. We will be destroyed. Hindi tayo makakakita, hindi tayo makakarinig. Madidestroy tayo yung image ng tao. So, ayaw ni Lord yon. Kasi nga, di ba, ang original plan ng Panginoon,
is to give us life. Bigyan tayo ng buhay so that we will be with Him forever. Ang gusto niya talagang eternal relationship, companionship with Him. Yun yung gusto niya, na yung relationship natin. So, yung dalawang yon, I hope you're taking down yung dalawang reasons na yon. Now, okay, wala na tayo ngayon sa Old Testament, right? Nasa New Covenant na tayo. Dito sa Philippines, marami pa rin, 'di ba, na sumasamba sa Diyos-Diyosan. 'Di ba? Meron pa nga tayong Nazareno Day, yung mga ganyan. Meron pa eh. 'Di ba? Marami pa rin, ano. Pero hindi nililimit ng Bible ang mga images, ang mga Diyos-Diyosan sa mga imahen. Hindi nililimit. Bisaya na. Hindi niya nililimit ng Bible. Sa just yung image, yan lang ang idol nyo. Hindi, meron tayong mga idols. Bukod dun sa mga sinasamba na Diyos-Diyosan, meron pang ibang mga idols, no, na kinakategorize ang Bible. Ano yung mga present day idols na yan? Sa Romans 1:21, sabi dyan, at kahit alam nilang may Diyos, hindi nila siya pinarangalan o pinasalamatan man lang. Sa halip, ibinaling nila ang kanilang pag-iisip sa mga bagay na walang kabuluhan. Ibinaling nila ang kanilang pag-iisip sa mga bagay na walang kabuluhan, kaya napuno ng kadiliman ang mga hangal nilang pag-iisip. Ang harsh sa Tagalog, na yung mga hangal nilang pag-iisip. 'Di ba? And then sa verse 22, nagmamarunong sila, pero lumilitaw na sila'y mga mangmang. Sapagkat ipinagpalit nila ang dakila at walang kamatayang Diyos sa mga Diyos-Diyosang anyong tao. Anyong tao na may kamatayan, mga ibon, mga hayop na may 4 na paa, at mga hayop na nagsisigapang. Ipinagpalit nila, they exchanged the glory of God dun sa mga tao na namamatay. So, ibig sabihin, yung glory, yung glory na para sa Panginoon, dahil siya yung creator, siya dapat yung i-worship natin, sa kanya lahat ng pinakamataas na worship, pinakamataas na pagmamahal, pinakamataas na kaligayahan ng tao, sa kanya dapat yon. Ipinagpalit ng tao, ni-replace ng tao, may inilagay yung tao sa puso niya na iba. Na yun yung kanyang sinamba, imbis na ang Diyos. 'Di ba? Sinamba. Sabi diyan, anyong tao na namamatay. You know, ano man, anything in this world that successfully competes with our love for God is an idol. Hindi lang yung mga imahen. Ano mang bagay sa mundong to, it can be a person, it can be a thing, it can be a relationship, it can be a career, it can be money, it can be anything in this world na mas mataas ang paghanga natin, na mas importante sa puso natin, na nagkukumpit sa pagmamahal natin sa Diyos. Yun yung idol. Idol yun. No? I think I mentioned this before. No? Yung puso natin, ang puso ng bawat isang tao, meron dyang throne. Ano yung throne sa Tagalog? Trono. May trono. Kapag may trono, ibig sabihin, may hari. Diba yung trono para sa hari? Diba? Ang bawat puso, every heart has a throne. Sa gitna ng puso ng tao ay may trono.
May trono dyan. May altar dyan. May altar dyan sa human heart. Ganito, kung ano yung pinaka-importante sa buhay ninyo, kung ano yung pinakamahalaga sa buhay ninyo, kung ano yung priority nyo, top priority nyo, yung pinakamataas na priority nyo sa buhay ninyo, yun yung nakaupo sa trono ng puso ninyo. Kung ano yung pinakamahalaga sa buhay ninyo, the most important person in your life, the most important anything in your life, the most important priority in your life, na pinagugugulan ninyo ng atensyon, ng time, ng effort, ng money, yun yung wino-worship natin. Diba? Anything in this world that successfully competes, diba, dun sa pag-ibig natin sa Panginoon is an idol. Yun yung wino-worship natin. Yun yung sinasamba natin. Yung pinaka-importante sa puso natin. Diba? So, I want you to look at this image that I will show you. Ano ba to? Ito ay isang tao na nakatingin sa salamin. Diba? So, when you look at yourself in the mirror, too big. When you look at yourself in the mirror at nakaramdam kayo na gusto nyong i-exalt ang sarili ninyo, we want to exalt ourselves. Ang nagiging idol natin ay ang sarili natin. Yun yung nagiging Diyos natin, yung sarili natin. Diba? Kung ang pinakamahalaga sa atin ay ang sarili natin, ang Diyos natin ay sarili natin. And we are breaking the second commandment. And the first commandment. Hindi natin nakikita yun kasi minsan nagtatalo. Ano bang susundin ko? Yung sarili ko o si Lord? Who will I follow? Myself or God? God's truth or my version of truth? Diba? Kasi ang truth ng Lord nasa Bible lahat yan. Very explicitly nilagay niya ang katotohanan sa Biblia. Hindi natin pwedeng i-distort yung truth ng Panginoon. But, ano yung susundin ko? Yung sarili ko? Yung gusto ko? Yung mapapabuti para sa akin? Rather than following what God wants me to do, then the idol becomes me. Ako ngayon ang idol. Ako ngayon ang wino-worship ko, hindi si Lord. Diba? So, anything na nagre-replace kay God sa puso natin, yun yung idol natin. Anything. Diba? God's image to come. Yun yung last point natin dyan. Old Testament, binigay ang Ten Commandments. Yung Ten Commandments protected the people of Israelites. Pinotect sila niyan. Follow, you will be blessed. If you do not follow, you will be cursed. Pinotektahan sila niyan. Pero the reason for everything, para i-point out yung dadating na image of God. The image of God who's actually coming down here from heaven, He's gonna come down here. The invisible God will become visible in the person of Jesus Christ. That's grace personified. Yung grace ng Panginoon bumaba at nakita ng tao.
You know, people actually saw God. The face of Jesus Christ. You know, they actually saw God. Sabi sa Colossians 1:15, si Kristo ang larawan ng di nakikitang Diyos. He is the image of the invisible God. At siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Si Kristo ang image ng di nakikitang Diyos. Bumaba ang Diyos mula sa langit, nagpakita sa tao in the face of Jesus Christ. Grace came down. The love of God became flesh. Bumaba yung pag-ibig ng Diyos. Diba? And ang sabi pa, dito sa kanilagay ko, Jesus is God's preeminent visible image. Preeminent, higit, walang katulad. Transcendent, wala siyang katulad. There's no one like Him. Kaya pag nag-worship tayo, we say that, Jesus, there's no one like you. You're preeminent. You're above everything. You're above everything. Your name, Jesus, is above all. Preeminent, wala kang katulad, Lord. That's who Jesus is. The invisible God came down. Diba? And people actually worshipped Him. Si Peter nga, you remember? Nung nasa boat si Peter, tas nakakatch sila ng maraming fish. Na-recognize ni Peter, nagkaroon siya ng revelation, this is God. Biglang napaluhod si Peter sa harapan ni Jesus. Sabi ni Peter, Lord, lumayo ka sa akin, makasalanan ako. Peter worshipped Him. Mary of Bethany, she recognized the deity of Jesus. Na ito, si God to. Si God mismo to. He is God. She was at the feet of Jesus crying. You know, worshiping Jesus. Pouring her whole heart unto Him. Kasi may revelation na si Jesus is the invisible God who came down, who deserves all our worship more than anything. Diba? More than anything. So nakita ng tao ang Diyos sa mukha ni Kristo. 2 Corinthians 3:18. At dahil naalis na ang takip sa ating isipan, nung dumating si Jesus Christ, natanggal yung veil, yung takip sa mata ng tao. Kasi una, hindi nila makita ang Diyos. Nobody could see God. He was invisible. Sumusunod lang sila sa batas. But they could not see God. They were following the law. Kasi kapag nag-follow ka sa law, you will be blessed. And then you will be cursed. Susumpa ka kapag hindi. Kaya sumusunod lang sila. But Jesus came. Natanggal yung veil. Nakita nila si God. Nakita nila si God. Mismong si God. Sabi, nakita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon. We saw God's power in Jesus. He is God. This is the image of the invisible God, Jesus. Natanggal na yung takip sa mga mata nila. At ang kapangyarihang ito ay mula sa Panginoon na siyang banal na Espiritu, the Holy Spirit, ang siyang unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo'y maging katulad niya. Ang ganda! The more you see Jesus, the more you are changed to become like Him. The more we spend time with Him in prayer and worship, mas nakikita natin siya. The more we read our Bible, we see Jesus there. The more we spend time with Him, we are being changed. Our image is being changed into His likeness. Nagiging katulad tayo niya, which actually is the original plan.
Diba yun yung original plan na perfect love, perfect dapat Nung create ang tao, man was created perfect, but we fell short. And now Jesus came to restore us. He came down here to restore us. Kaya lang ang restoration ni Jesus, it's a process for everybody. Kasi binabago niya unti-unti yung soul natin, yung pag-iisip natin. Binabago niya. And the more we draw closer to Him, we are being changed. Nakikita natin yung glory niya, yung kapangyarihan niya, yung pag-ibig niya. We see Him. We recognize His love. We drink that love. Diba? And that love changes us. Nagiging kaugali na natin so kapamilya. Lahat yun. No? We become what we behold. You know yung beholding, pagsabing beholding, pag sinasabing bini-behold, I behold you, Jesus. Ibig sabihin nun, I give my attention to you, Lord. I speak to you, Lord. I want to have a conversation with you, Lord. I spend time with you, Jesus. I open my Bible and behold you, see your glory in your written word. I behold you. The more we behold Him, the more we become like Him. That's the point there. Pero kung ang i-behold natin, yung idols natin, magiging katulad tayo ng idols natin. Kung ano yung bini-behold natin, yun ang magiging tayo. That's the key point there. So, we become what we behold. So, Jesus, we want to behold you. We want you to be our greatest treasure. Diba? We want you to be our real God who guides us in everything that we do. And I want to close with this verse sa 1 John 2:15, 16, 17. Sabi dyan, huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, at anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa mundo. Kaya nga sabi, diba? If you love this world, you cannot be my disciple. It means being a real disciple means you are ready to abandon your idols. Whatever you're worshiping in your heart, whatever is greater than God in your heart, you're ready to abandon that. It can be a person, relationship, money, career, whatever that is, family. Kung yan ay mas mataas kay Lord sa buhay mo, a real disciple means you are ready to abandon that. Diba? And i-worship natin yung totoong Diyos. The real Creator. Diba? So, let me pray for everyone. Father, our Creator God, our King, our glorious King, we worship you, Lord. Lord, help us to abandon our idols, Lord. Whatever it is, God, ano man yun na nakaka-compete sa atensyon namin sa'yo, nakaka-compete sa pagmamahal namin sa'yo, nakaka-compete, Panginoon, sa time namin sa'yo. Lord, help us. Help us to abandon these things, itong mga walang kabuluhang mga bagay na to, na talagang kami mag-focus, Lord, sa pag-ibig namin sa iyo, Lord. Lord, help us to know how much you love us. Reveal to us your love more and more. Reveal to us your glory more and more, God. And as we behold you, Jesus, change us, Lord. Transform us, that we may become like you, Lord. Thank you, Lord. In your name, Jesus, we pray. Amen. Amen.